Yo, what's up mga kapalaboy? Welcome to my YouTube channel. Tulad nga po ng sinabi ko sa inyo nung nakaraang vlog natin, na tayo ay magkakasama doon sa Katara Hill Park, na ipapasyal ko kayo sa mga park dito sa Doha. So ngayon nandito tayo ngayon sa Aspire Park. Ito ay isa sa 7 park na ating papasyalan at kung saan ko kayo po ipapasyal. Itong Aspire Park na ito ay may lawak ito na 88 hectare. At ito ay nag-open sa residente rito nung taong 2003. Itong park na ito ay pwede rin po ritong mag-bike ang ating mga anak, maghabulan at maglaro ng football. Tulad nga po sa ating mga park na ating pinasyalan doon sa Boulevard ng Corniche at dito sa Katara Hill. So ngayon at samahan nyo ako sa araw na ito at ipapasyal ko kayo ngayon sa umaga. So dahil tayo ay handa na, halika kayo, punta tayo sa loob. Ayan mga kapalaboy, at nandito na tayo ngayon sa loob ng park. Ayan, mga bagong bukas lang na mga cafeteria at restaurant nito. At itong araw na ito, first day ng Eid al-Adha rito sa Middle East. Kaya lahat ngayon ng mosque ay nagko-call to pray. And kung naririnig niyo po sa ating background, itong park na ito, malapit lang dito ang ating torch tower. Ito ang ating torch tower. Ayan po ay merong taas na 980 feet. At sa bandang likuran naman po nito, at hindi po masyado kita rito, sa bandang likuran po niya na nandiyan po yung ating Khalifa Stadium. At dito naman po sa unahan na yan, kung saan ko kayo po pinasyal nung mga nakaraang buwan, nandiyan naman po ang ating Bellagio Mall. Napakalapit lang po ng ating Bellagio Mall ang ating Torch Tower at Khalifa dito sa park. Ayan po, at kung kayo po ay nagutom or napagod pagkatapos po ninyo maglakad dito sa Aspire Park, pwede naman po kayo mamasyal dyan sa ating unahan sa Carrefour para bumili po ng mamimerienda or makakain. Ayun nga po, at Eid Mubarak po sa ating mga kababayan dyan at sa ating mga kapatid na mga Muslim. Eid Mubarak, Eid al-Adha. Ito ang kanilang araw ng bagong taon. Kaya po wala pong masyadong pumunta rito ngayon sa park na ito dahil araw nga po ng kanilang
bagong taon sila ay magdiriwang ngayon sa araw na ito. Siguro pagdating ng hapon po rito nandirito po ang iba't ibang pamilya para dito nila idiwang ang kanilang bagong taon, Eid al-Adha, at magsalo-salo sila po rito. Ayan, at dito naman po sa ating bandang kaliwa, ayan po yung bagong gawa at bagong tayo na kidsa niya. Ayan, para po sa ating mga anak. Amusement arcade para sa ating mga anak. So ito naman sa ating unahan, meron tayo dito umbrella cottage. Pwede rin naman tayong maglatag ng banig o kumot para sa ating mauupuan o kaya mapaglalapagan ng ating mga pagkain o gamit. Napakaganda po rito at maganda po talaga sa umaga mag-jogging dito at maraming mga puno at sariwang hangin ang ating masisimoy. Itong park na ito ay maganda rin lugar para sa ating pamilya o kaibigan para magkwentuhan habang tayo ay naglalakad o nagja-jogging. Ayan, tulad po ng nakikita po natin sa bandang kaliwa natin. Ayan, so naglalakad sila habang sila ay nagkukwentuhan, maaaring tungkol sa kanilang mga gawain sa mga nakalipas na linggo o araw, sa kanilang negosyo, sa pamilya. Hali kayo at akyatin natin ang munting burol. Ayan, sa gawid doon sa unahan upang makita natin ang kabuuang lawak na ganda ng kapaligiran ng Aspire Park na ito. Aspire Park na ito. Ayan po ang kanilang burol sa unahan. Yan, dito sa Aspire Park mga kapalaboy, training ground din namin po ito dahil napakaganda rin po tumakbo rito dahil mapuno, sariwa ang hangin. At ito, tulad ng itong inaakyat natin, hill, yung mga ganitong hill, paborito itong takbuhan ng ating mga athlete. Talagang madidevelop ang ating muscle dito. Ayan, at akyatin natin ang kanilang munting burol. Yan, itong burol nila ay magandang spot din ito para sa ating pamilya o kaibigan. High ground. Ayan po, at habang tinatanaw natin ang kagandahan ng lugar sa mga kapaligiran natin. So ayun po, at kanina po nung nandun po tayo sa baba ay hindi natin matanaw yung Kalipay Stadium na nanduroon sa likuran ng ating torch tower. Ayun, at pasibol na rin po si Haring Araw, sunrise. At ayan naman po yung bagong tayo na
kidsan niya para sa ating mga anak. So hali kayo, doon tayo sa itaas. Sayang po ano yan, at magandang tambayan rin pagdating ng hapon. Habang kayo nagkukwentuhan, nagkakape or umiinom ng anumang uri ng inumin, at tinatanong po ninyo ang kagandahan ng ating Aspire Park. Maganda rin itong spot para sa ating mga anak para mag-picnic. Maglatag lamang tayo ng banig o kumot para sa paglalapagan ng ating mga pagkain, at sabay-sabay tayong mag-almusal o kaya magmerienda. Yan, pwede naman po tayo maglatag dyan, at hindi naman po bawal yan, at wala naman pong bayad. Yan, habang pinapanood po natin ng ating mga anak na nag-i-enjoy sa kanilang paglalaro. Yan, naghahabulan paakyat dito sa ating burol. At tinatanaw natin sila sa ibaba habang sila ay nagbabike. Yan, pwede naman po sila magbike dyan sa baba at naglalaro ng football or sumisipa sila ng bola. At hindi naman po sila pagbabawalan kung sila po ay magbabike at magpuputbol dyan o sumisipa ng bola. Ito nga kanilang mga machine dito ay pangsamantalang sinarado dahil sa COVID o sa pandemic. Napakaganda po talaga rito. Pagkatapos po nating maglakad o tumakbo sa ibaba, umakyat lamang tayo dito sa itaas. Nang sa ganun ay makita natin ang kagandahan ng kapaligiran habang tayo ay nag-e-exercise dito. Kahawig ito ng ating treadmill or bike para po sa ating leg power. Ayan o, sa gawing unahan natin, meron naman diyan na skateboard area. Para sa ganun hindi naman po sila maglaro dito sa ating track habang tayo ay naglalakad or nagjo-jogging. Nang sa ganun hindi tayo maistorbo. So gumawa ang Aspire Park ng sarili nilang skateboard area. Itong itaas ng burol, maganda rin ito para labangan natin ng pagsikat ng araw sa umaga. Ayan, katulad po ngayon ng ating nakikita, napasikat po si Haring Araw. O kaya naman sa pagdating ng hapon, abangan din natin sa paglubog. Isa rin ito ay para tanawin ng papalit-palit na kulay ng ilaw, yung ating torch sa pagsapit ng dilim. So kung nandito tayo sa burol na ito, marami tayong makikita. Yan, tulad nga po ng ating pagsikat ng araw sa ating torch. Pagdating ng hapon o ng pagdilim, makikita po natin yan na papalit-palit ng kulay niya ng ating torch. At sa mga nakasinding ilaw sa kapaligiran dito sa Aspire Park. So hali kayo sa ibaba at ipapasyal ko naman kayo sa kanilang lawa. Yan, tayo bumaba. Naway nag-i-enjoy kayo mga kapalaboy sa ating pamamasyal.
Kung naibigan nyo po itong ating pamamasyal sa araw na ito, huwag po sana natin nakalimutan pindutin ang ating subscribe, pati na rin po ang ating notification bell at share. Punta tayo sa kanilang lawa. Itong ating nilalakaran mga kapalaboy, rubberized po ito. Maganda ito sa ating paa at malayo tayo sa mga injury sa ating ankle o tuhod. Meron itong lawak na higit kumulang na 3.5 hanggang 4 kilometers ang isang ikot nito. So kung makaikot lang tayo dito ng dalawa, maganda na po yun para sa ating kalusugan. Meron na tayong mga 7 to 8 kilometers. At dito na po tayo, mag shortcut na po tayo. Yan, baba ulit tayo. Itong park na ito, pwede rin naman tayo dito magdaos ng ating office activity. Yan, at malawak naman po. At hindi naman din po tayo pagbabawalan dito. Tulad sa araw ng mga sports day sa buwan ng Pebrero, iba't ibang malalaking kumpanya ang nagdidiwang dito. Merong silang mga binibigay na mga surprise awards sa kanilang mga empleyado. Meron din naman po silang mga dalang mga pagkain at giveaway na ibinibigay sa kanilang mga trabahador. Ayan, tulad po sa unahan natin, mga bagong bukas po ng mga cafeteria o restaurant. Ay, napakalawak po ng ating park. Kung meron ng mga birthday isa sa ating pamilya, pwede naman din tayo dito magdiwang ng simpleng paghahanda para naman maging kaiiba. Hindi lang lagi tayo sa loob ng ating bahay. Kasi mostly rito tuwing may birthday, kung hindi pinagdiriwang sa loob ng bahay, sa hotel, yan, dahil malaking lugar nga naman para sa ating mga kaibigan o bisita. So kung gusto po natin magtipid at tayo lang naman ang ating pamilya at mga ilan na mga kaibigan, pwede na po rito. Bukod na mag-i-enjoy tayo, ganun din ang ating mga anak habang sila ay naghahabulan rito o kaya nagbabike. So yun, sa ating unahan, andun po ang kanilang lawa. Ayan, napakaganda po at napakaraming puno. Ito, ayan. Ito ang kanilang lawa sa gitna ng park na ito. Ayan, kung napapansin po natin na masayang naglalaro o lumalangoy ang ating mga pato o bibi at gansa. Siya nga po pala, shoutout kay Raisa. Raisa, kung natatandaan mo pa nung kayo pumasyal dito, ayan ang mga kaibigan mong gansa na hinabol ka. Ayan po, napakasaya po nilang naglalangoy or naliligo sa lawa na ito. Ito ang lawa sa gitna ng park ng Aspire. At ganda pong panaurin ng kanilang
paliligo. So hali kayo at tayo tumawid doon sa kabilang bridge. Ayan, solar panel. So naglagay po talaga sila ng solar nila sa kapaligiran ng lawang ito. Oops. No skating, no cycling, no running. So ayan, dito tayo tatawid sa bridge nilang ito. Itong tulay na ito, pagsapit ng gabi mga kapalaboy, pinaandar nila ang kanilang mga fountain. Ayan, kung napapansin nyo po sa ating kanan, ayan po, pinaandar po yan pagsapit po ng hapon. At kung nai-imagine po ninyo, ayan po, pagka nasindihan po yung kanilang fountain, ang tubig po ay tatawid sa kanila sa kabila. At napakaganda naman po talagang ito ay daanan. At sasabayan pa po niya ng pagsindi ng kanilang ilaw at paiba-iba ng kulay. Kaya ito rin po ang isang attraction nila rito sa Aspire Park. So hali kayo po sa kabila at tayo tumawid. Ayun po yung kanilang kabilang bridge. Yan, ang mga ibon po rito napaka mabait, hindi masyadong mailap sa mga tao. Hindi po tulad sa mga ibang lugar o sa ibang bansa, makakita lang ang mga ibon ng tao. Ito ay lalayo at lalayo. Yan po ang ating mga pato o bibe. At sila ay nag-harboring. Po, at nandito na tayo sa gitna ng Aspire Park. Ayun po, at pasyalan po natin ang kanilang kabayo. So ayan, marami na rin po palang tayo dito mga restaurant or coffee shop. So ito po ang kanilang kabayo. Ayan po ang kanilang size. Dimension po ng kabayo is 91 by 55 by 94 inches. Percival is a life-size bronze sculpture of a shrine horse pulling a cart with two oversized squaws. Aha! So ito po ang ating bronze sculpture na kabayo. At meron siyang hila-hilang cart na mayroong dalawang malaking kalabasa. Natatandaan ko itong pwesto nitong kabayo na ito nung mga nakalipas na mga taon. Wala pa itong bakod. So maaaring na nilagyan nila ito siguro at maraming mga batang umaakyat o naglalaro dyan, kaya nilagyan na po nila ng bakod. So ito ang ating mga nag-harboring ng mga alagang hayop dito.
So yun, at marami na rin na mabibilihan dito ng mga kape or snack pagkatapos nating tumakbo or maglakad. Yan, pwede na tayong bumili dyan ng iba't ibang uri ng ating inumin. Yan, at napakaganda pong lugar na ito sa gitna ng park ng restaurant or cafeteria. So halika kayo puro sa likuran at meron akong nakitang maliit na palaruan para sa ating mga anak. Yan po, at meron po pala rito popcorn. So maganda rin itong popcorn na ito habang tayo ay nagpapalipas ng oras dito sa park o habang na tayo naglalakad, na kumakain po nitong popcorn. Ayan po sa ating sa likuran ng stall na ito ng popcorn, andun naman po ang munting laruan. Hindi lamang pala sa paghahabulan o pagbabike ang tanging magagawa dito ng ating mga anak. Ayan. Hindi lang din po paglalaro ng football o pagsipa ng bola. Ayan po, dahil meron din dito simpleng palaruan dito sa park na ito. Ayan, ngunit sa ngayon kung napapansin natin, ito ay samantalang nakasarado dahil nga sa ating pandemic. Kung wala lang po sana pandemic or matapos na sana itong problema natin, ito ay muling magbubukas, itong munting palaruan na ito para sa ating mga anak. Yan po, napakalawak at napakaganda. Ang kanilang munting coffee shop. Muli, binabati ko po ang ating mga kababayan at ang ating mga brother na Muslim. Eid Mubarak. So halika kayo sa kabila at pasyalan po natin ng kanilang mga boat ride doon. Ayan, halika kayo at samahan ninyo ako doon sa kabila at pasyalan natin iyon. At tumawid naman tayo dito sa kabilang tulay. Ayun po sa gawing unahan natin, doon po tayo nanggaling, yung kanilang burol. At sa kabilang bridge na yan, doon po tayo unang tumawid upang mapasyalan itong ating bronze na kabayo. At ito naman tayo ngayon sa concrete na bridge nila, natatawid. Bago rin po yung coffee shop nilang yan. So hindi ka na wala talaga problema rito dahil may mga bagong coffee shop na open at mga maliliit na tindahan kung saan pwede tayong bumili ng ating tubig o makakain pagkatapos nating tumakbo o maglakad. Hindi po tulad dati-rati, halos wala ka po talagang mabilhan dito ng ating maiinom na tubig. Aha, hindi dyan pala ang ating mga kaibigang gansa. So ayan po, Raisa, ang yung mga kaibigan Raisa, ang ating gansa.
medyo umiwas lang po tayo at baka tayo ay habulin. Mga tropa pips. So yan po, at sinindahan na rin po nila ang kanilang mga sprinkle para madiligan po ang damo, para ma-maintain ang kagandahan. Dahil mamaya lang po pagsapit po ng mga alas 10 hanggang hapon, mainit na naman po rito. Ayan po, meron po silang solar. Yan, nandito na tayo. Ito ang kanilang mga list of price. So ang ating pedal boat 50 real, good for per person. Merong 20 minutes tayong ride. Meron din po silang kayak 30 QR, 20 minutes, good for 20 minutes. Walking ball sa halagang 20 real, good for 5 minutes. Bumpy boat, yan po ang ating bumpy boat. So halagang 30 reals din po yan, good for 10 minutes. So ang huli ay ang water roller sa halagang 20 real, meron tayong 10 minutes. So hali kayo sa unahan at tignan po natin ang kanilang mga boat dito, kanilang boat ride. Ito nga po, kung napapansin po ninyo sa ating likuran, ito ay isa sa mga park, isa sa mga open field nilang football rito. Dito hinuhubog ang mga batang atleta po ng Qatari at ang mga ibang residente rito. So simula sa 9 na taon pababa at 10 taon pataas. Ayan po ang kanilang coach po rito. Ang coach na nagsasari sa kanila rito ay galing pa po sa ibang bansa. Ito ay pinunduhan ng ating mahal na sheikh rito upang sa ganun po ay maka-scout po sila ng mga athlete para po sa mga darating pong mga taon. At meron na po silang mga top athlete dito sa larangan po ng kanilang laro. Ayan, tulad nga po ng football, meron din pong track and field, meron pong archery, at marami po pong iba. At halikayo po at pasyalan po natin ang kanilang football field at ang kanilang Aspire Dome. Let's go! Ayan po mga kapalaboy ang kanilang football field. Sadyang napakalawak, alagang-alaga, at napaka-berde po ng kulay niya. Ito ang ating nilalakaran mga kapalaboy. Ito po ay ang mini oval nila rito. At yung kanilang track, ito ay merong haba na 700 hanggang 750 meters. Maganda rito mag speed endurance dahil bihira lang po rito maglakad ang mga tao. Hindi po tulad doon sa ating pinasyalan doon po sa bandang kaliwa natin. Ang
park nila. Kung doon ka naman po kasi mag speed endurance, ikaw po ay madidistract doon gawa ng merong mga naglalakad at mga nagja-jogging. So ito ang kagandahan dito sa kanilang truck na ito. Minsan na pagka sa araw po ng mga last quarter po ng taon, marami na po rito ang nag-speed endurance or gumagawa po ng kanilang training. Katulad po ng mga European at yung mga nag-aaral sa Aspire Academy rito, yung mga batang Qatari, dito po sila nagwo-workout. Ayan po ay may lawak po itong 700 hanggang 750 meters. So ayan po ang ating Aspire Tower, at sa kanyang likuran po ang Khalifa Stadium. So ayan naman po ang Aspire Park kung saan ko po kayo pinasyal ng mga nakaraang araw. So halika kayo ron sa unahan. Dito sa mga park dito sa Doha, maganda talagang mag-jogging dito sa mga park nila. Gawa ng ang kanilang truck po or nilalakaran ay rubberized. At pwede rin naman po tayong tumakbo rito sa damo para sa ganun ay maiwasan po natin ang ating injury. Hindi po tulad sa mga ibang ating tinatakbuhan na espalto at concrete. Ito tulad nga po nito. Yan, ito ay bricks. Gawa po rin po ito sa semento. So dito po ay prone po tayo rito sa injury sa ating ankle at sa tuhod. Sapagkat wala po itong bounce. Hindi po tulad yan po sa ating truck na rubberized o kaya sa damo. Napakaganda po yan para sa ating paa. So halika kayo po rin sa loob at tignan po natin ang kanilang mga nagagandahang mga puno at nagtataasan. So ito pong portion na ito sa bandang kanan ng park kung saan ko po ay pinasyal. Andirito po yung mga kanilang mga magagandang puno. Nagaling pa po ito sa ibang bansa. Ito katulad po ng sa ating unahan. Ayan po yung tinatawag po nilang plywood tree. At ito naman po sa ating bandang kanan, ayan naman po ang tinatawag po nilang olive tree. So ito naman po yung isang puno na tinatawag nila na Royal Poinciana tree. So maraming iba't ibang klaseng puno rito. So ayun, at tulad po doon sa ating pamamasyal sa Burol, yung mga ibang machine nila ay nakasarado. Pareho rin po rito. Gawa ng dahil sa pandemic, pangsamantala po nila itong isinira. Napakaganda at napakalaking tulong po sana nito pagkatapos po nating mag-walking or mag-jogging. Tayo ay pupunta rito upang sa ganun ay may exercise po ang ating mga ibang muscle.
So yan, at kahit pa paano ngayong araw na ito at marami na pong namamasyal dahil ito ay ang kanilang second day Eid. Hindi po tulad nung ating unang pasyal. Ayun po ay kanilang Eid. So nandoon po sila sa mga praying room. So ayan po, at nakikita po natin sa ating unahan. Ayan po ay tinatawag na Silk Plus 3, ang puno na buntis. So ayan naman po sa ating unahan. Ayan naman po ang tinatawag na Gum Arabic tree. Ayun po, napakaraming puno rito at dito po nila nilagay sa portion na ito. So halika kayo at pasyal po tayo dun sa itaas kung saan po ang kanilang Aspire Academy at Aspire Dome. So yan, at tayo ay kapalapit na rin po sa ating Aspire Dome. Sa ating bandang kaliwa, ayan po ang kanilang Aspire Dome. Ito ay may pinakamalaking indoor multipurpose. Ito ay nag-open noong taong 2005. So sa loob nito, meron nitong 200 meters running track oval, indoor track oval. Pwede nga maglaro rito tulad po ng long jump, high jump, pole vault yan, shot put, discus throw, at 100 and 200 meters dash. Yan po, napakalawak po yan. So ayan po ay merong capacity para po sa mga taong manonood na 3,650 person. So ayan lang po ang ating Kalipay Stadium sa ating unahan at ang ating torch tower. So magkakalapit lang po sila, ang ating Aspire Dome, Kalipay Stadium, torch tower at ang ating Aspire Park. So yan po ang ating Aspire Park, ang Kalipay Stadium. Ito naman po ang ating Aspire Dome. Ay, napakaganda po ng lakarin dito. Ay, itong ating Aspire Dome, hindi lamang po ito sports facility. Ito ay meron din itong record sa Guinness World of Record para sa pagiging pinakamalaking indoor multi-purpose sports dome. Itong Aspire Dome natin ay meron ito sa loob ng mga facility tulad ng ating indoor track and field. Meron din po itong indoor football field. At meron itong 50 meters na size ng swimming pool, fencing area, martial art area, at meron din itong table tennis.
Ayan po, kaya napakaswerte po ng mga batang atleta dito sa Doha. Meron na silang mga magagaling na coach. Hindi na sila lalayo pa para sa pumunta sa kanilang mga training grounds, dahil ito po ay dikit-dikit lamang. So pagka tulad po nitong summer, so nandito po ang mga ibang athlete natin sa Aspire Dome na ito para mag-training, dahil ayan po ay aircon. So pagdating naman po ng last quarter ng taon, nandito na po sila sa labas sa ating mga open fields para sila po ay mag-ensayo. Yan, sa tabi po nitong ating Aspire Dome, at nandoon naman po ang Aspire Academy. Yan po ang Aspire Academy. Halika kayo at pasyalan natin at umakyat din po tayo dun sa itaas, nang sa ganun makita nyo po yung ibang open football field nila ron. Yan, napakaganda po ng lugar. At kung minsan din po mga kapalaboy, dito rin po kami naglalaro ng triathlon. Ito po yung indoor swimming pool na separate po yan sa Aspire Dome natin. At dyan din po kami naglalaro minsan ng aquathlon. Tulad nga po ng sinabi ko sa inyo, nalalangoy po kami ng 750 meters or 1,000 meters, depende po sa events na sasalihan po ninyo ng aquathlon. Pag ikaw po ay lalangoy ng 750 meters, pagkatapos mo po lumangoy, ikaw po ay tatakbo ng 5 kilometers. At kung lalangoy ka naman po ng 1 kilometers, ikaw naman po ay tatakbo ng 10 kilometers. So sa triathlon naman po, ikaw po ay lalangoy ng 750 meters, ikaw po ay magbabike ng 40 kilometers at tatakbo po ng 5 or 10 kilometers. So ayan po ang ating triathlon. So halika kayo po at akyat tayo sa itaas para maipakita ko po sa inyo ron yung ibang open na football field. So unahan natin ang Aspire Dome, at ito naman po sa harapan natin ang kanilang Aspire Academy. So halika kayo dun sa likuran nito, sa gilid nitong building, at ipapakita ko po sa inyo yung kanilang open field football. So yun po dito sa bandang itaas nitong Aspire Park ay wala po masyadong tumatakbo rito. Pero kung sa akin lamang, mas maganda pa pong tumakbo rito dahil halos dikit-dikit po rito ang mga puno. Ang distansya lang nito po ay maaaring mga 3 to 4 meters itong puno rito. Ayan po yung sinasabi ko sa kanilang open field football. Ayan, tulad nga po ng isa yung sa unahan natin kagaling kung saan tayo nag-intro ay yung una. Ito po ang pangalawa. Ayan po, at marami rin po sa baba na puno ng dates. So napakaswerte po talaga ng mga bata rito, at napakaganda po ng kanilang mga fields. Yan po yung sinasabi ko sa inyo, napakagandang lakaran at tatakbuhan itong sa itaas na ito. At
At ayun po sa ibaba natin, sa bandang kaliwa natin, ang ating Aspire Park. So ayan ang ating Aspire Academy. Kaya nga ang ating Aspire Academy, isang sports academy na malapit lamang yan sa Aspire Dome. Ito ay tinatag noong taong 2004. Ang layunin nitong Aspire Academy natin na mga kapalaboy para mag-scout po ng mga athlete at mga tulong na mapaunlad ang mga atleta na katari dito sa Doha. At habang nagbibigay naman sila ng libreng pag-aaral sa mga atleta natin dito. Itong Aspire Academy natin, ipinatag ito ng isang Emery Degree number 16 noong 2004 bilang isang malayang ahensya na pinupundahan ng ating gobyerno na diretso o direct na nagre-report ito sa ating Emery. At ayan naman po yung panghuling open field football nila rito sa Aspire. Ayan po, napakaswerte ng mga batang athlete na katari rito. Kumpleto sila sa pasilidad at may mga top coach pa sila na galing sa iba't ibang bansa para tulungan silang mapalakas. Dahil sa mga nakalipas na mga taon, ang mga athlete nila dito ay galing sa iba't ibang bansa o ibang nationality. At napakaswerte nila dahil sa pagiging malakas nilang atleta ay nabigyan sila ng Qatari passport. Ngayon sila ay masayang namumuhay dito sa Doha. Kaya ayun nga po ang programa nga po ni Emir. Nagpalabas po siya ng isang degree number 16 para sa ganun ay punduhan po nila ang kanilang mga batang katari rito at kumuha po sila ng mga top coaches para i-train ng mga bata nang sa ganun magkaroon po sila ng pagdating ng panahon ay magkaroon po sila ng mga kataring athlete po talaga. At ito nga po at dahan-dahan na pong lumalakas na rin po ang mga bata at nagiging seryoso na po sila sa kanilang mga events na sinasalihan. Ayan po, kung meron lang po sana tayong ganitong pasilidad sa Pilipinas at suporta na makukuha sa ating gobyerno tulad ng libreng pag-aaral sa mga athlete, mga allowances, maraming malalakas na atleta sa ating bansa na kayang ma-develop at mapalakas. Kaya nating makipagsabayan sa mga laro ng iba't ibang bansa. Ayan, katulad nga po ng Asian Games, SEA Games at lalong-lalo na po yung Olympics game. So dito ko na po tinatapos mga kapalaboy ang aking video na ito. Naway kung nagustuhan po ninyo ang ating pamamasyal sa umagang ito at ang ating vlog na ito, huwag po sana natin kalimutan na pindutin ang ating subscribe, like and share, pati na rin po ang ating notification bell. So ayan po ang ating Aspire Park. So maraming salamat mga kapalaboy. Bye bye.